Naglabas po ng cover ng isang kanta si Mandy Moore tsaka si Jonathan Foreman na may pamagat na Someday We'll Know. Alam ito ng ilan, lalo ng mga nakapanood ng movie na Walk to Remember dahil naging OST ito. Yung lyrics ng kanta ay may mga pagtataka siya na siguro hindi niya pa alam ngayon pero someday daw maiintindihan niya kung bakit. May lyrics doon sabi, someday we'll know if love can move a mountain, why the sky is blue, why I wasn't meant for you. May isang linya doon nagtataka yung writer ng song, sabi niya, someday siguro malalaman natin why Samson loved Delilah. Hindi natin kailangan mag-wonder mga kapatid. Kasi malinaw naman sa scripture kung bakit minahal ni Samson si Delilah. At ayun yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Para hindi na natin kantahin tong kantang ito na nagtataka pa tayo bakit nga ba na in love itong si Samson kay Delilah. Alam natin yung sagot eh. Alam po ninyo why Samson loved Delilah? Because of sin. That's why Samson loved Delilah. Ini-invite ko kayo makibuklat ng inyong mga Bible sa Judges chapter 16. Basahin po natin yung first 22 verses. So aklat ng mga hukom, kabanata 16, talata 1 hanggang 22. Judges chapter 16 verses 1 to 22. Ito po ang salita ng Panginoon. Minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Ibinalita sa mga taga-Gaza, si Samson ay dumating dito. Kanilang pinalibutan at inabangan siya ng buong gabi sa pintuang lungsod. Nanatili silang tahimik buong gabi na sinasabi, maghintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin siya patayin. Ngunit si Samson ay humiga hanggang hating gabi at nang hating gabi na ay bumangon, hinawakan niya ang pinto ng pintuang bayan at kapwa binunot pati ang bakal. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa tuluktok ng mundok na nasa tapat ng Hebron. Pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng tagalibis ng Sorek na ang pangalay Delilah. Pinuntahan ng mga pinuno ng mga Pilisteo ang babae at sinabi sa kanya, akitin mo siya. Alamin mo kung bakit napakalakas niya at sa anong paraan kami magtatagumpay laban sa kanya upang aming matalian at matalo siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak. Sinabi ni Delilah kay Samson, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas at kung paano matatalian ka upang ikaw ay matalo. Sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na hindi natuyo, ay hihina ako, at ako'y magiging gaya ng sinumang tao. Na magkagayoy nagdala sa kanya ang mga pinuno ng mga Pilisteo ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinangtali nila sa kanya. Noon ay may mga nakaabang na sa silid sa loob at sinabi niya sa kanya, narito na mga Pilisteo, Samson. Kanyang pinutol ang mga yantok na tulad sa taling sinulid na napuputol kapag nadidikitan ng apoy. Sa gayoy hindi nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Verse 10, sinabi ni Delilah kay Samson, tingnan mo, pinaglalaruan mo ako at nagsisinungaling ka sa akin. Ipinakikiusap ko ngayon sa iyo, sabihin mo sa akin kung paano ka matatalian. Sumagot si Samson, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina ako at magiging gaya ng sinumang tao. Sa gayoy, kumuha si Delilah ng mga bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito na mga Pilisteo, Samson. Noon ang mga nakaabang ay nasa silid sa loob na ng nakaabang ay nasa silid sa loob na ng silid. Ngunit pawang pinutol niya ang mga lubid sa kanyang mga bisig na parang sinulid. At sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon ay pinaglalaruan mo ako at nagsisinungaling ka sa akin. Sabihin mo sa akin at kung paanong matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang pitong tirintas sa aking ulo ng hinabing kayo at higpitan mo ng pang-ipit, manghihina ako at magiging tulad ng sinumang tao. Kaya't habang siya'y natutulog, hinawakan ni Delilah ang 7 tirintas ng kanyang ulo at hinabi. At sinabi sa kanya, narito na mga Pilisteo, Samson. Siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang pang-ipit na panghabi at ang hinabi. Sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita, gayong ang iyong pag-ibig ay wala sa akin?
Pinaglalaruan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kakasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pagkainis. Kaya't ibinunyag na ni Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, "Walang pang-ahit na dumaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazarita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay sa akin ang aking lakas, ako'y manghihina at magiging gaya ng sinumang tao." Nang mabatid ni Delilah na sinasabi na sa kanya ni Samson ang buong lihim niya, nagsugo siya at tinawag ang mga pinuno ng mga Pilisteo na sinasabi, "Umahon pa kayong minsan sapagkat sinabi na niya sa akin ang buong lihim niya." Na magkagayoy umahon ng mga pinuno ng mga Pilisteo at nagdala ng salapi. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahit ang 7 tirinta sa ulo nito. Nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. Verse 20, sinabi niya, narito na ang mga Pilisteo, Samson." Siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, "Ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas." Ngunit hindi niya nabatid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Hinuli siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya sa mga tanikalang tanso. At siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Gayunman, pagkatapos na siya'y maahitan, muling tumubo ang buhok ng kaniyang ulo. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, salamat muli sa pagbasa ng iyong salita at may oportunidad kaming aralin ito. O Diyos, hindi po kung sinong tao lamang ang nagsulat nito, ikaw ang nagsulat nito, o Diyos. Ito'y iyong mga salita at nawa pakinggan namin ang pangangaral mo sa amin sa umagang ito ng may kababaan at pagtitiwala. Tulungan niyo kami maunawaan ito, o Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Heso Kristo. Amen. Yung binasa po natin, ito po yung huling chapter patungkol sa buhay ni Samson sa buong Biblia. Chapter 16 po yung huling record ng buhay ni Samson at nais ko man natapusin ito sa isang sermon lang. Napakadami pong kailangan i-unpack kaya po hinati po natin ito sa dalawa. So hanggang next Sunday, si Samson pa rin yung pag-aaralan po natin. So pagbabalik tanaw lang so far naka-apat na tayo nakatatlo na pag-aaral sa buhay ni Samson. Ito na po yung pang-apat. At dun sa huli nating pag-aaral, nakita natin sa chapter 15 yung trahedya sa Timna. Nakita natin doon yung ginawa ni Samson na pinatay yung kanyang asawa at yung kanyang father-in-law dahil sinunog niya yung triguhan. Panahon ng ani, gumanti si Samson sa kanila. Sa init ng ulo ni Samson sa kanyang asawa at sa kanyang father-in-law, sinunog niya yung triguhan. Bilang ganti, yung mga Pilisteo, pinatay, sinunog ng buhay yung kanyang father-in-law at yung kanyang asawa. Yun yung nangyari sa trahedya sa Timna. Tapos natandaan natin, di ba, tumira siya sa kuweba, nanahimik siya doon. Kaso yung mga Pilisteo, kumampo doon sa may kuweba, malapit doon sa kampo ng Juda. So nakaaway niya pati yung mga sarili niyang mga kalahi. Nangyari yung trahedya doon sa Lehi. Yung tinalian siya ng mga taga-Juda, binigay sa mga Pilisteo, dumampot siya ng panga ng asno, at pinatay niya yung 1,000 Pilisteo gamit yung panga ng asno. Naalala natin doon, di ba? Nagkaroon pa siya ng tula, binigay niya yung glory sa sarili niya, nung nakaramdam siya ng uhaw, binalik niya yung glory sa Panginoon, tinawag yung bukal na binuksan ng Diyos para makainom siya na bukal ng pagtawag, yung Ramat Lehi. Nakita natin yung mga tagpo na yan sa chapter 15 sa pinag-aralan natin. At kung naaalala natin mga kapatid, natapos po yung chapter 15 sa verse 20. Sabi sa verse 20 ng chapter 15, siya'y naghukom sa Israel sa mga araw ng mga Pilisteo ng 20 taon. So naging judge daw si Samson after nung tagpo sa Ramat Lehi, naging judge siya for 20 years. At napakaganda sana, natapos na yung kwento ni Samson. Sana dito sa chapter 16, binalita na lang sa atin na after 20 years, namatay na si Samson sa katandaan. Tapos na. Kaso hindi po mga kapatid. May mga susunod pang tagpo na may record tayo sa scripture kung anong nangyari kay Samson after niyang maging judge for 20 years. Ire-remind ko kayo mga kapatid hindi po happy ending yung Book of Judges. Isa po ito sa pinaka-gloomy, pinaka-masalimuot, pinaka-nakakalungkot
na aklat sa Biblia, kung hindi po isa sa pinaka nakakalungkot, baka ito yung pinaka nakakalungkot na aklat sa Biblia. Kaya hindi po exemption si Samson. Hindi rin mag-end well yung buhay po ni Samson. Dito sa pag-aaralan natin sa chapter 16, makikita natin muli si Samson. Naalala natin maganda yung simula niya, nagkaroon siya ng godly parents. Pag-aral natin sa chapter 14 hanggang chapter 15, although maganda yung upbringing niya, naging masama po yung paglaki niya, pamimili niya ng asawa, hanggang sa last sermon na pinag-aralan natin, dito po sa chapter 16, magpapatuloy yung kanyang masamang paglakad, yung kanyang mangmang na paglakad. At nais ko po sana na ituon natin ang ating atensyon sa pangunahing mensahe na ito. Matakot tayo sa Diyos na banal, sapagkat hindi niya ituturing na inosente ang namumuhay sa kasalanan. Matakot po tayo sa Diyos na banal, sapagkat hindi niya ituturing na inosente ang namumuhay sa kasalanan. Fear the holy God, for He will not treat the one living in sin as innocent. Naalala niyo mga kapatid, sa last nating pag-aaral, meron tayong dalawang bahagi doon, tapos tinignan natin yung mga practical na leksyon sa dulo. Ganyan din uli yung gagawin natin dito sa pag-aaral natin sa chapter 16. Meron tayong tatlong bahagi. Una natin tignan yung pagtakas sa Gaza, pangalawa yung pagkahuli sa Sorek. Sa first two parts ng sermon na to, pag-aralan natin yung mga tagpo sa salaysay, then sa last part, tignan natin yung mensahe ng salaysay. So, pagtakas sa Gaza, pagkahuli sa Sorek, then lastly, mensahe ng salaysay. So, una natin tignan dito, yung pagtakas po sa Gaza. Ibaling ninyo yung paningin ninyo sa verse 1 ng chapter 16. Basahin ko po, sabi, minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at kanyang sinipingan. What an intro. Grabe po yung intro, ano? Okay na sana yung chapter 15 eh. Naging hukom siya for 20 years. Sabay, i-introhan tayo ng chapter 16. Pumunta siya ng Gaza, naghanap ng bayarang babae at sinipingan niya. Dito pa lang, finish na eh. Verse 1 pa lang eh. So grabe yung intro sa atin ng chapter 16. No? I-visualize po natin ito. After ng napakagandang ginawa ni Samson sa chapter 15, kung paano siya ginamit ng Diyos para hukuman, para husgahan yung mga Pilisteo at hukuman ng Israel, after nating mabasa yun, pagdating ng chapter 16, pumunta ng Gaza para maghanap ng bayarang babae at sinipingan yun. So, grabe yung intro pa lang netong chapter 16. Tignan natin yung verse 1 mga kapatid, no? Bakit siya nasa Gaza? Ano bang meron sa Gaza? Alam niyo mga kapatid, yung Gaza, isa to sa main territory ng mga kaaway. Main territory ng Pilisteo. So, again, si Samson, nilalagay niya na naman yung sarili niya on harm's way. Nilalagay niya na naman yung sarili niya sa mga lugar na dapat wala siya doon. Wala naman dapat siya sa kampo ng kaaway, bakit siya pumunta po rito? Di ba naalala nyo, ganito rin yung ginawa niya doon sa may mga una natin pag-aaral? Pumunta siya doon sa may ubasan ng Timna. Di ba bawal siyang kumain ng ubas o uminom ng wine? Bakit ka pag-alagala sa ubasan ng Timna? Tinutokso mo ba yung sarili mo? So nilalagay niya yung sarili niya sa mga lugar na alanganin. Dito na naman, nilagay niya yung sarili niya sa kuta mismo ng mga kaaway. Napakatapang niya no? Siguro masyado siyang confident sa lakas niya. Kaya wala lang sa kanya kahit pumunta siya sa kuta ng kaaway. Mga kapatid, makikita natin dito no? Anong silbi ng pag-consecrate ni Samson sa sarili niya via Nazarite vow kung patuloy niya namang nilalagay ang sarili niya sa mga gantong posisyon. Sundin man niya na wag uminom ng alak, wag ahitin yung ulo niya, bla bla bla. Ano namang silbi nun? Nilalagay niya yung sarili niya sa mga posisyon na dapat wala po siya ron. May kita natin rito no, na yung panlabas ng patutuo ni Samson, wala pong kabuluhan. Kahit maitili, ginamit pa siya sa chapter 15, wala pong kahulugan niyon. Pagdating natin ng chapter 16, anong ginawa niya? Nag-fornicate. Naghanap ng bayarang babae at sinipingan yung bayarang babae na ito. Ano pong sinasabi sa atin ng Proverbs 6 verse 32? Sabi ng Proverbs 6 verse 32, walang sariling bait ang siyang nangangalunya. O baka sabihin nyo, hindi naman nangangalunya si Samson kasi wala naman siyang asawa Biyudo na siya, pinatay na yung asawa niya, single na siya, so hindi yan pangangalunya. Still sexual sin.
Huwag nating rasonan ito. Fornication pa rin ito. Nakikisiping siya sa isang tao na hindi niya naman asawa. Kasalanan pa rin ito. Hindi nagkamali ang Biblia, mga kapatid. Ilang beses na nating napatunayan yung sinabi sa Proverbs 6:32 na wala daw common sense yung taong nangangalunya. Walang sariling bait yung taong nangangalunya. Kilala niyo ba si Samson as a person that is a very sensible man? Hindi po. Laging foolish yung decision niya eh. Why? Kasi meron siyang adulterous heart. Ito po yung meron si Samson. Tingnan natin yung verse 2. After niyang humanap ng babaeng sisipingan dun sa Gaza, sa teritoryo ng mga kaaway, anong nangyari sa Gaza? Sabi, inalaman daw ng mga taga-Gaza na naroon siya. Tandaan ninyo wanted po ito si Samson. Gustong-gustong patayin ng mga Pilisteo ito. So the moment na nalaman nila na si Samson pumunta sa kanila for a weekend vacation para maghanap ng sisipingang babae, nagbulong-bulungan yung mga taga-Gaza. Sabi nila, narito si Samson, ang gawin natin, tambangan natin yung tao na yan. Let's make sure na hindi na siya makakalabas dito sa Gaza ng buhay. Tandaan natin si Samson yung naglagay ng sarili niya sa lugar na ito. Ito yung sinabi ng mga taga-Gaza sa verse 2. Maghintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin siya patayin. So ito yung plano nila. Paano papatayin si Samson? Total, nakisiping siya nung gabi. Sige, palibutan natin yung motel kung saan siya pumunta. Palibutan natin, maghintay tayo ng sunrise. Sigurado paglabas niyan, nandito tayo, magugulat siya. Siyempre, just woke up si Samson 'Di ba? Hindi siya handa, wala pa siyang mga armas na gamit. Gugulatin natin siya, sigurado matatalo natin. Pero ito, si Samson po, hindi po siya mangmang. Hindi mahina ang utak ni Samson. Alam niya na aatakihin siya ng umaga. So anong ginawa niya sa verse 3? Sabi, hindi na po niya hinintay yung bukang liwayway. Hating gabi, gumising na si Samson. Tandaan niyo yung plano ng mga Pilisteo, madaling araw siya, sunrise siya aatakihin. Hindi na naghintay ng sunrise si Samson. Gumising ng middle of the night, sa verse 3, siguro tulog pa yung mga tao, nagkakampo sila doon, hinihintay na gumising si Samson. So habang mahimbing ang tulog nila, gumising po itong si Samson. Gumising siya at ano yung ginawa niya? Binunot niya yung pintuang lungsod o pintuang bayan. Yung main gate ng Gaza, habang tulog sila, lumakad siya sa gitna ng mga tulog na yon, binunot niya yung buong gate. Alam niyo po bang gaano kalaki yun? Napakalaki po nun. Yun po yung pinaka-entrance nung city na ito. Pero binunot ni Samson pati yung poste, hindi lang yung pinto. Ganon kalakas itong si Samson. At ano pong ginawa niya? Mula sa Gaza, pumunta siya sa bundok sa Horeb. Pag tinignan niyo po sa mapa, sa likod ng mga Biblia ninyo, kung gaano kalayo mula Gaza hanggang Mount Horeb, 61 kilometers po yan. Para malaman ninyo gaano kalayo, simula Luneta Park hanggang Silang Cavite. Isipin niyo, naglakad siya ng ganong kalayo, dala-dala yung higanting pintuang bayan. Kung gaano kalakas itong taong ito. Naglakad siya. Wala naman siya sinakyan Dala-dala niya yon. Ang ano pong ginawa niya, pinatong niya sa tuktok ng bundok. Ano kayang reason? Bakit kaya ginawa ito ni Samson? Mayroon bang pangangailangan na bunutin niya yung pinto ng bayan at ilagay dun sa tuktok ng bundok? Alam niyo mga kapatid, anong significance nito? Yung pintuang lungsod po kasi, yung main gate ng city, nung ancient times, simbolo po ito ng kanilang fortress. Simbolo ng kanilang strength. Symbol of their protection and defense. Kaya nga po, di ba, pag may mga umaataking kabilang kaharian, ang una nilang winawasak yung pinto. Di ba po? Kasi doon natin makikita yung lakas ng bayan sa kanilang depensa. Kaya nga may Great Wall of China May Great Wall of Berlin So in a way, ganito po yung imahe, yung simbolo ng mga pintuang bayan ng ancient times. Simbolo po ito ng kanilang kalakasan. So ang punto ni Samson, nung binunot niya yung pintuang lungsod, yung pintuan ng bayan, at binuhat ito nilagay sa bundok, Samson is making a statement na wala kayong sinabi sa akin. Magsama-sama kayo, yung simbolo ng strength nyo, simbolo ng defense ninyo, simbolo ng inyong fortitude, mamaniin ko lang. Ilalagay ko sa tuktok ng bundok after walking 61 kilometers. Ayun ang statement na gustong ipakita ni Samson na walang kwenta yung mga tao sa Gaza
in comparison sa kalakasan niya. So grabe, no? Grabe yung gustong ipunto ni Samson. So itong tanong ko mga kapatid, no, bago tayo pumunta sa verse 4. Meron bang masama sa ginawa ni Samson? Diba, katulad kanina, single naman siya eh. Diba? Pwede naman siya siguro mag-happy-happy, pwede siya mag-play around a little bit. Total, wala naman siyang commitment sa kahit na kaninong babae. Hindi po mga kapatid, fornication pa rin po ito. Tandaan po natin mga kapatid, yung ruach, yung indwelling ng kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, binigay sa kanya at binigyan siya nito ng lakas, hindi para gumawa ng mga kalokohan, hindi para gumawa ng kasalanan, kundi para maghukom, manguna sa bayan ng Israel. Saan niya ginagamit yung kalakasan? Ginagamit po niya para magyabang, para gumawa ng kasalanan. Ambis na maging tapat na hukom, tamang halimbawa, tamang ihehemplo ba ng pagiging hukom itong si Samson? Kahit na kayang-kaya pa niyang buhatin yung pintuan ng bayan at ipakita sa lahat ng tagagasa na kahit magsama-sama sila, no match sila kay Samson, kahit kaya pang gawin ni Samson yun, hindi niya naman kayang kontrolin yung puso niya. Ano sinabi? Sa Proverbs 16:32. Proverbs 16:32, siyang mabagal sa pagkagalit ay maigi kaysa sa makapangyarihan. Pag slow to anger ka daw, mas okay ka pa, mas malakas ka pa kaysa sa powerful. Kaysa sa may political power, at siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop sa isang bayan. Kung may self-control ka, mas malakas ka daw kaysa sa isang tao na kayang kontrolin ng isang bayan. Si Samson, mga kapatid, kaya niyang kontrolin yung isang bayan eh. Kayang-kaya niyang maniin itong Gaza. Kaya niya bang kontrolin yung nasa niya? No. Pinapakita dito sa atin na outwardly, strong itong si Samson, pero inwardly, palpak. Hindi niya kayang hindi niya kayang kontrolin ng kanyang sarili. So yun yung nakita natin, no? Kung paano siya nakatakas sa Gaza. Na sana aambushin siya, pero nakatakas po siya sa Gaza sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kalakasan. Punta tayo sa ikalawang bahagi. Tingnan natin yung mas maraming chunk ng scripture dito sa ating mga binasa. Bigyan natin ng focus yung verses 4 hanggang 22, no? Tignan natin yung kanyang pagkahuli sa Sorek. Nag-intro sa atin yung verse 4, so tapos na yung kaganapan sa Gaza, okay? Tapos na yung kaganapan sa Gaza. After some time, punta na tayo dito sa kaganapan sa Sorek. Ibang lugar naman ito, pero lugar pa rin ito ng mga Pilisteo. Sabi sa verse 4, pagkaaraan ng ilang panahon, siya ay umibig sa isang babaeng taga Sorek na ang pangalan ay Delilah. Stop muna tayo mga kapatid. Alam po ba ninyo anong ibig sabihin ng Sorek? Ibig sabihin po nun, Hill of Choice Finds. Ito po yung pinaka-lugar ng mga Pilisteo kung saan nagtatanim sila ng ubas. Hindi lang po ito isang hardin, kagaya sa Timna na hardin lang ng ubasan. Ito po isang buong burol. Kabundukan po ito, puro grapes. Bakit siya pumunta dun? Di ba may Nazarite vow siya? Again, no, nilalagay na naman ni Samson yung kanyang sarili sa mga alanganing lugar. Tinutokso niya yung sarili niya eh. Tinitignan niya yung hangganan ng kasalanan na pwede niyang gawin eh. So pumunta siya doon, tapos nakakita siya doon ng babae na Pilistea na naman, tapos inibig niya daw. Na-in love itong si Samson. Ang pangalan ay Delilah. Sikat na sikat yung storya nito eh. May kanta pa nga nito, di ba, si Regina Spektor, yung pamagat eh, Samson. So, napaibig siya, again, for the second time, sa isang babaeng Pilistea. Ngayon, bagamat matalino si Samson, ito yung hindi niya nakita. Planado pala ito ng mga Pilisteo. Siguro, padala ng mga Pilisteo itong si Delilah. Sige nga, akitin mo ito hanggang ma-inlove sa'yo kasi may gagawin kami. Siguro ganon. So, matalino man si Samson, malakas man si Samson, hindi niya po na-figure out na plano ito ng mga Pilisteo. Pagpunta natin ng verse 5, pansinin natin, sinabi, inutusan daw ng mga pinuno ng mga Pilisteo si Delilah na akitin si Samson na aminin saan galing ang lakas niya. Tandaan ninyo mga kapatid, gigil na gigil itong mga Pilisteo na malaman kung saan galing yung source ng strength ni Samson. Gigil na gigil sila na matalo ito eh. Ilang beses na nilang sinusubukan patayin si Samson, walang nangyayari.
Lahat na ng plano ginawa nila, waipek. So, punta sila sa, siguro ito hindi pa natin nasubukan eh. Akitin natin siya gamit ang babae. So, ginamit po nila si Delilah. So, tingnan nyo kung paano nila inatake si Samson ng mga Pilisteo. Ano yung mga naging devices, mga plano ng Filisteo para mapabagsak si Samson? 'Di ba, nilinlang siya ng asawa niya doon sa bugtong, pinatay yung kanyang asawa at yung kanyang father-in-law, at pinagtaksilan siya ng sarili niyang bayan, yung Judah. Ginapos na siya. Hinand over na siya sa mga Pilisteo, inatake, sinubukang patayin. Kumbaga, lahat na ng techniques, lahat na ng strategy para mapatay siya ng Pilisteo, ginawa na, pero mga kapatid, ano nangyari? Wala pa rin. Walang nangyari, no? Laging pa rin nananagumpay itong si Samson. So, may bago silang strategy sa verse 5. Strategy na gamitin natin, seduction. Gamit naman tayo ng seduction. So, Delilah, seduce mo si Samson. Paaminin mo siya, saan galing ang lakas niya, nang sa ganung paraan, matalo natin siya. So, focus natin yung mga attention natin dito sa narrative from verse 6 hanggang verse 14. Mahaba ito, palitan, senaryo ito na palitan ng salita ni Delilah at ni Samson. So, okay na. Na-inlove na si Samson kay Delilah. 'Di ba? Sabi ng mga Pilisteo kay Delilah, akitin mo si Samson. Pag nalaman mo yung source ng lakas niya, lahat kami bibigyan ka namin tagwa 1,100 silver coins. So, tiba-tiba itong si Delilah. Instant millionaire si Delilah once malaman niya yung weakness ni Samson. So, si Delilah, sa kanya, game ako dyan. Yayaman ako eh. Di ba? Yayaman ako, matatalo pa natin tong lalaki na to na ilang beses nang tumalo sa atin. So, win-win situation ito para kay Delilah. So, nagsimula na yung plano ni Delilah sa verse 6 hanggang verse 14. So, anong ginawa ni Delilah? Sabi niya sa verse 6, sabi niya, Samson, love mo ba talaga ako? Parang ganun yung tagpo eh. Sabi ni Samson sa kanya, syempre, pinakasalan nga kita eh. Kahit na ibang lahi ka sa akin eh. You know, Delilah, you know that I love you. Sabi siguro ni Delilah, sige nga, patunayan mo sa akin na love mo ako. Kung love mo ako, halimbawa gusto kitang patayin. Grabe yung senaryo na pinipinta ni Delilah kay Samson, no? Halimbawa, Samson, my love, gusto kitang patayin. Paano ko kaya gagawin yun? No? Kasi ang lakas-lakas mo eh. Laki ng muscle mo eh. Lahat nagagawa mo eh. Pero halimbawa lang, hindi naman kita papatayin, halimbawa lang. Paano ba ako magiging successful? Sumagot si Samson. Ano sinabi ni Samson dito sa verse 7? Paano daw siya mapapatay? Sabi niya, kung tatalian lang ninyo ako ng 7 sariwang yantok, bowstrings daw, 7 fresh bowstrings, kung tatalian daw siya, igagapo siya, yung mga yantok daw na hindi pa natutuyo, ano daw mangyayari sa kanya? Hihina ako. So, ito si Delilah, siguro, nag-spark yung kanyang mata. Ganun lang pala kadali, no? Ilang beses na kami natatalo na itong lalaki na to. Tatalian lang pala ng 7 fresh bowstrings. Mahina na siya. So, anong ginawa niya? Sige, subukan nga natin kung manghihina ka, Samson. Ang ginawa niya, tinalian niya si Samson. Hindi ka ba makakahalata kung ikaw si Samson? After mong sabihin sa wife mo, kung paano ka manghihina, ginawa sa'yo ng wife mo, hindi ka ba makakahalata? Di ba, kung ikaw si Samson, sasabihin mo, akala ko ba ayaw mo kung mamatay? Casuistic lang yung tanong mo di ba? Bakit ginagawa mo sa akin? So, nakita natin, no? Napakarupok ni Samson na hinayaan niya si Delilah na gawin sa kanya kung paano niya sinabi. So, ayun nga yung ginawa ni Delilah, tinali siya ng 7 bowstrings. Pero itong hindi alam ni Samson. Sa labas ng kwarto kung saan sila nakatira, nakaabang na yung mga Pilisteo. The moment na malaman ni Delilah yung weakness, sisigaw si Delilah ng, Samson, narito na yung mga Pilisteo. Yun na yung signal ng mga Pilisteo sa labas na aatakihin na nila si Samson sa loob. Mahina na si Samson, pwede na nilang talunin. Pero ito yung problema. After talian ni Delilah ng 7 fresh bowstring si Samson sa kanyang kamay, nakagapos na, sumigaw si Delilah. Sabi niya, Samson, narito na mga Pilisteo. Ang problema, pinatid lang ni Samson yung mga bowstrings na parang sinulid na napaso. Di ba nakita na kayo ng sinulid? Napakanipis nun. Pag di nyo pa nga yun nadadarang sa apoy,
lalapit nyo pa lang, putol na yun eh. So, ganun daw ang nangyari. Pinigtas lang ni Samson na parang mga sinulid lang. So, anong damdamin ni Delilah? Makikita natin yung kanyang damdamin dito sa verse 10. Sabi niya, tingnan mo, pinaglalaruan mo lang ako at nagsisinungaling ka sa akin. So, nagalit si Delilah. Akala ko ba, love mo ako? Bakit nagsisinungaling ka sa akin? Tinatanong ko kung paano ka mapapahina. Hindi naman pala 7 fresh bowstrings. So, anong sinabi niya? Pinakikiusap ko ngayon sa iyo na sabihin mo sa akin kung paano kita matatalian. So, for the second time, tinanong niya si Samson. Kung ikaw si Samson, sasabihin mo pa rin ba? Kung makakahalata ka na nais kang patayin ng taong to eh. Di ba? Pero, nakahalata ba si Samson? Tignan niyo. Sumagot siya sa verse 11, sinabi niya for the second time kung ano. Sabi niya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hindi na ako magiging gaya ng sinumang tao. Sabi ni Samson, sige na nga, aminin ko na, sorry na, huwag ka na magalit. Ang totoo niyan, magiging normal na tao na lang ako kung tatalian mo ko ng mga sariwang lubid, fresh ropes. Yun ang gamitin mo. Okay? So, anong ginawa ni Delilah? Kumuha si Delilah ng mga bagong lubid, tinali sa kanya. Again, di na naman nakahalata si Samson for the second time. Ginagawa ni Delilah exactly kung ano yung sinasabi ni Samson. So, kumuha si Delilah ng fresh ropes, tinali itong si Samson. Tapos anong ginawa ni Delilah? Sumigaw uli. Sinigaw niya yung signal niya sa mga Philistines. Sabi niya, Samson, narito na ang mga Filisteo. Nanghina ba si Samson? Hindi. Pinatid niya uli yung lubid na parang sinulid lang. Kung paano niya pinatid yung mga 7 fresh bowstrings, ganun lang din itong fresh ropes na ito. Di lalong nagalit to si Delilah kasi sa pangalawang beses niloloko siya. Sabi ni Delilah, hanggang ngayon pinaglalaruan mo ako at nagsisinungaling ka sa akin. Sabihin mo kung paano kita matatalian. So nung ginawa ni Samson, para hindi magalit si Delilah, sabi niya, okay, sige, sorry na. Alam ko, 2 beses na ako nagsinungaling. Ito, totoo na to, promise, 3rd time. Ang gagawin mo, yung mga tirintas ko sa ulo, ano daw gagawin niya? Hahabian ng 7 tirintas sa aking ulo, ng hinabing kayo, at higpitan mo ng pang-ipit. So yung tirintas daw niya, hahabian ng hinabing kayo, tapos lalagyan ng pang-ipit na mahigpit. Ayun yung sinabi ni Samson, no? Yung kanyang mga tirintas, yung kanyang mga locks, ay lalagyan daw ng pin. Yun daw yung magpapahina sa kanya. May napansin ba kayo dun sa pangatlong sagot ni Samson, mga kapatid? Ito ba talaga yung pampahina sa kanya? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Ang ginawa ni Delilah, habang natutulog si Samson, anong ginawa niya? Ginawa niya exactly kung ano yung sinabi ni Samson. Yung mga locks sa hair ni Samson, nilagyan niya ng hinabing kayo, nilagyan niya ng pin, sabay sumigaw si Delilah, sabi niya, Samson, narito na mga Pilisteo. Ano nangyari? Bumangon si Samson na parang wala lang. Binunot ang mga pang-ipit ng panghabi at sinabi, at ang mga hinabi. Kumaga parang wala lang rin. Pero mga kapatid, no, may mapapansin kayo sa 3rd na time na nagsinungaling si Samson. Palapit na siya ng palapit, di ba? Kasi hair talaga yun eh. Kailangan maahit yung buhok ni Samson para manghina siya eh. Nung una, walang connection, 7 fresh bowstrings, tapos fresh ropes. On the 3rd trial, medyo malapit na siya eh. Getting closer to the truth eh. Kita niyo si Samson, exciting sa kanya to eh. He's trying to play a game, sinusubukan niyang i-stimulate yung sarili niya, na-excite siya sa mga kaganapan, ano? Pero tingnan ninyo, anong reaction ni Delilah nung 3rd time, wala pa rin nangyari. Di frustrated na tong babae na to, at inere niya yung kanyang frustration sa verse 15. Sabi niya, bakit mo sinasabi na iniibig kita? So Samson, bakit mo sinasabi na I love you? Para saan yung I love you mo? Ayaw mo naman sabihin sa akin yung totoo. Bakit mo sinasabi na iniibig kita, gayon ang iyong pag-ibig ay wala sa akin? Wow, napaka-manipulative naman nata nito ni Delilah, no? Wala naman sa akin ang iyong pag-ibig. Pinaglalaruan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding kalakasan. So, anong naging reaction ni Samson? Nabagbag yung damdamin niya, no? Kasi in love siya sa babaeng to eh. In love siya sa babaeng to eh. So, nung na-frustrate na si Delilah, anong nangyari? Basahin natin sa verse 16. Sabi,
Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kakasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pagkainis. So hindi pala to tumigil. Araw-araw naghihimutok si Delilah. Siguro umaga pa lang sasabihin niya, bakit ka nag-I love you? Wala sa akin ang pag-ibig mo. Sa tanghali sasabihin ni Delilah, bakit ka nag-I love you? Wala sa akin pag-ibig mo. Hanggang gabi sasabihin na naman ni Delilah, bakit ka nag-I love you sa akin? Wala sa akin ang pag-ibig mo. Araw-araw paulit-ulit, napagod si Samson. Rinding-rindi na siya sa argumento ni Delilah. Rinding-rindi na siya dito sa verse 15 na inuulit-ulit ni Delilah. So ano nangyari? Sabi daw dito sa verse 16, halos mamatay siya sa inis. Di ba nakakairita po yung ganito? Na araw-araw talak ng talak paulit-ulit. Talagang inuubos yung pasensya mo eh. Naubos na yung pasensya ni Samson. Pag tinignan po natin yung original na rendering nito sa Hebrew, parang sinasabi ni Samson na pag nagpatuloy pa to mamamatay na siya sa rindi. Parang ganun yung pakiramdam niya. Hindi na kaya ng tenga niya. So, sa verse 17, finally, hindi ko alam kung dapat man sabihin finally kasi tragic yan eh. Pero sa verse 17, inamin na ni Samson yung totoong reason kung bakit siya malakas. So, sinabi niya sa verse 17, binunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi, walang pang-ahit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging Nazarita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay sa akin ang aking lakas. Ako'y hihina at magiging gaya ng sino mang tao. So for the fourth time, inamin na ni Samson, at least for the fourth time dito sa ating scripture, inamin na ni Samson. Sinabi ni Samson, o sige Delilah, haamin na ako kasi rinding-rindi na ako sa bunganga mo eh. Parang ganun yung sinabi ni Samson. Mula nung bata ako, dinedicate ako ng aking magulang na maging Nazarita. So may mga sinusunod ako, bawal akong humawak ng patay, ng bangkay, bawal akong uminom ng alak, at most especially bawal akong ahitan. Doon ang gagaling ang lakas ko sa buhok ko. Pag inahit mo yung buhok ko, magiging mahina ako. And nung moment na sinabi ni Samson ito kay Delilah, something clicked kay Delilah. Alam niyo po ano? Finally, sa verse 18, alam na ni Delilah na totoo na yung sinasabi ni Samson eh. Napagtanto niya siguro. Siguro dahil sa irritation ni Samson sa akin, inamin niya na totoo na to, sure na ako. Verse 18, sigurado na si Delilah na ito yung truth and nothing but the truth. So anong ginawa ni Delilah? Tinawag niya uli yung mga Pilisteo. Sabi nila, halika kayo. Last time na to, sure na to. Alam ko nung mga una, disappointed kayo sa akin kasi di totoo yung sinasabi niya. Pero last chance na, promise. Totoo na to. Matatalo na natin tong si Samson. So tinawag niya yung mga Pilisteo dahil daw nalaman niya na yung buong lihim. So nandun nagkampo uli yung mga pinuno ng mga Pilisteo sa labas. Pagdating natin ng verse 19, anong ginawa ni Samson? Sabi, verse 19, kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan. Kung kayo si Samson, sinabi nyo na yung totoo eh. Bakit ka pa matutulog sa paanan ni Delilah? Every time na may inaamin ka kay Delilah, ginagawa niya. Ngayon, sinabi mo na yung totoo. Ganun ka ba ka-secured? Ganun ka comfortable kay Delilah na matutulog ka sa paanan niya? Walang taong sensible na gagawa nito. Baka lumayo ka muna kasi baka gawin sa'yo ni Delilah. Pero natulog siya sa paanan ni Delilah. Sign na very comfortable siya. Pero meron akong inference dito mga kapatid. Can it be na naniniwala siya na kahit ahitin ni Delilah yung buhok niya, hindi mawawala yung lakas niya? Can it be? Why? Total, sabi sa Nazarite vow, 3 eh, di ba? Huwag hawak ng bangkay, huwag iinom ng alak, huwag mag-aahit ng buhok. Humawak na ba siya ng bangkay? Oo, di ba? Humawak siya ng patay na leon, humawak siya ng sariwang panga ng asno. Nanghina ba siya? Hindi. Uminom na ba siya ng alak? Wala tayong nabasang explicit, pero lagi siyang nandun sa winery. Can it be na uminom din siya ng alak pero hindi siya nanghina? I am inclined to believe na yes. So, sa 3 vow, 2 na na-break niya, malakas pa rin siya eh. Siguro sa belief ni Samson, well, binasura ko lang naman yung Nazarite vow eh. Malakas pa rin ako eh. Kahit ahitin neto ni Delilah buhok ko, wala lang yan. Kaya siguro siya natulog sa paanan ni Delilah. Kasi comfortable siya, confident siya,
Na kahit ahitin yung buhok niya, nandun pa rin yung strength niya. Pero anong nangyari? Tinutuon ni Delilah. Nung natutulog siya, ginawa ni Delilah, nagtawag ng Pilisteo na mang-aahit, nagtawag ng barber. Ang ginawa, ginupit yung mga terinta si Samson. Binunot yung mga buhok. Hindi pala binunot, ginupit yung kanyang mga buhok. Pero anong nangyari? Yung confidence si Samson na maaaring hindi mawala yung lakas niya, totoo ba? Hindi po mga kapatid. Sabi dito sa sa dulo ng verse 19, nagpasimula itong humina at ang lakas nito ay nawala. So ano? Totoo ba yung confidence ni Samson? No. Nung ginupit na yung kanyang buhok, nawala na rin yung kanyang strength. Ayun po yung nangyari. So sa verse 20, the game is on. Nagpatuloy yung laro. Nagtawag na for the last time si Delilah. Sinabi niya, Samson, narito na mga Pilisteo. So ito na naman yung cue niya para umatake na yung mga Pilisteo. Anong nangyari? Bumangon si Samson. Sabi niya, tingnan ninyo kung bakit ako sure na confident si Samson na kahit maahit yung buhok niya, malakas pa rin siya. Dahil tingnan niyo sa verse 20, anong sinabi niya? Siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. So confident siya na kahit na matanggal yung buhok niya, pupumiglas ako na parang wala lang, katulad ng dati. Pero nung nangyari, sabi, ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Malinaw mga kapatid, yung strength ni Samson wala po talaga sa buhok niya. His hair is but a symbol ng pagsama ng Diyos sa kanya. At nung ginupit yung buhok ni Samson, naging simbolo din yun na yung presensya, yung ruach, binawi sa kanya ng Diyos. Wala na sa kanya yung indwelling of the Spirit, wala na yung presensya ng Diyos sa kanya. Ayun ang nagpahina sa kanya. Hindi po buhok ni Samson ang nagpapalakas sa kanya, simbolo lang yun. Ang nagpapalakas sa kanya yung pagsama ng Diyos. At iniwan na siya ng Diyos sa dulo ng verse 20. So ano nangyari? Akala niya makakapumigla siya, pero hindi na siya nakawala. Nahuli siya ng mga Pilisteo. Pagdating mo ng verse 20, anong nangyari? Verse 21, tignan nyo nahuli siya ng mga Filisteo at anong ginawa? Dinukit ang kanyang mga mata. How ironic, mga kapatid. Kasi pag binalikan natin yung chapter 14, ano yung character ni Samson doon? He always appealed sa kanyang vision, right? Nung namili siya ng asawa, sinabi nung magulang niya, bakit ka pipili ng taga Pilisteo? Wala bang Israelita? Ano sinabi niya? Basta po, she's right on my own eyes. 'Di ba? Nag-a-appeal siya lagi sa anong tama sa paningin niya. Ngayon ka mag-appeal sa paningin mo, Samson. Dinukot ng dalawa mong mata. Tapos dinala siya sa Gaza. After dukutin yung mata niya, dinala siya sa Gaza. Di ba ito yung binunutan niya ng pintuang bayan? Gaza yun Yung city kung saan nagmayabang siya na kahit magtulong-tulong sila, mali lang ang buong Gaza sa kanya, doon siya dinala. Para saan? Para maging alipin sa gilingan. So lahat ng pagmamayabang ni Samson, dinala siya ng Diyos sa lusak. Binaba siya ng husto. Ginapo siya gamit ang mga tanikalang tanso para magtrabaho sa gilingan ng bilangguan. What a disgraceful ending dito sa binasa natin. Pero tingnan nyo, verse 22, merong silver lining, may glimmer of hope. Sabi sa verse 22, si Samson nagtatrabaho sa gilingan doon sa millstone sa Gaza, habang yung mata niya kulay black, may dumadaloy na dugo na natuyo na siguro. Gusto man niyang umiyak sa Diyos at humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa niya. Gusto man niyang humingi ng tawad kay Yahweh na bagamat hukom siya, hindi siya naging tapat. Ano pang magagawa niya? Wala na siyang mata para lumuha. Pero sa grasya ng Diyos, ano nangyari sa verse 22? Tumubo ang mga buhok ni Samson, paunti-unti. Tumubo ang buhok niya. Yun yung pag-aaralan natin sa susunod nating sermon, okay? So, merong cliffhanger. Sa susunod na kabanata, makikita natin kung ano yung nangyari after tumubo ng buhok ni Samson. Pansinin niyo ito mga kapatid. Sa Matthew chapter 5, sa sermon ni Jesucristo, anong sinabi niya? Doon sa Sermon on the Mount, sinabi niya, kung ang mata mo ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, anong sabi ni Jesucristo? Dukutin mo. It is better for you na mapunta daw sa impyerno na bulag ang isang mata kaysa mabuhay ka sa kasalanan.
Hindi ba yan ang sinabi ni Jesucristo? It is better for you na pumunta sa kabilang buhay na bulag ang isang mata. Pero anong ginawa dito kay Samson? Double whammy. Bulag na nga yung dalawa niyang mata, napunta pa siya sa paghuhukom ng Diyos. Naramdaman niya pa yung judgment ng Diyos. So lubusang nahulog sa pagkakasala ito si Samson, nawalan pa po siya ng paningin. At ito yung pag-aaralan natin sa susunod na sermon, kung paano siya tinulungan ng Diyos mula sa pagkahulog sa lubusang lusak sa salaysay na ito. Punta tayo sa huling bahagi mga kapatid at pangatlong bahagi. Ano yung mga katotohanan ng tinuturo sa atin so far nung salaysay na ito from verses 1 to 22? Meron ako ditong 4 na bagay na naobserbahan mula sa ating pinag-aralan. Una, yung mga natamo natin sa ministeryo ay hindi siguradong sukatan ng totoong paglakad sa kabanalan. Ulitin ko mga kapatid ang mga natamo natin sa ministeryo ay hindi siguradong sukatan ng totoong paglakad sa kabanalan. Nakita natin to kay Samson, mga kapatid, ano? Chapter 15, grabe yung ginawa ng Diyos eh. Hinatulan yung 1,000 Pilisteo sa pamamagitan ni Samson. Ginamit siya ng Diyos, naging hukom for 20 years. Pero, yung kanyang usage, kung paano siya na-utilize ng Diyos sa ministry ng Diyos, proof ba yon na namumuhay ng may kabanalan si Samson? Hindi po. Sa private life ni Samson, namumuhay siya sa kasalanan. Sa hayag at patagong kasalanan, namumuhay po itong si Samson. Kamanghamang-haman yung nangyari doon sa may Ramat Lehi. Ano pong nangyari sa chapter 16? Nakisiping sa isang babaeng bayaran. So kahit ginamit pa siya ng Diyos, anong naging reaction niya? Namuhay sa tagong kasalanan. The same thing yan mga kapatid sa atin. Kahit na ilang taon pa tayo na Reformed Baptist, marami pa tayong ministry, marami tayong mga post sa Facebook na maraming naaabot na tao, nagagamit tayo sa scripture reading, sa worship leading, nagagamit tayo sa preaching, sa street preaching, sa mga Bible study, may mga nasulat man tayong mga articles at blogs. Kahit kilala tayo sa church as a person na spiritually inclined, mga kapatid, kamusta po yung personal nating buhay? Pag nasa loob na tayo ng kanya-kanya nating tahanan. Kamusta po tayo pag walang ibang mananampalatayang nakapaligid sa atin? Pag wala tayong accountability, kamusta po tayo? Kasi kung ano po tayo in our everyday life is who we really are. Kung ano po tayo pag walang taong nakatingin, yun po talaga tayo. Hindi po natin maluloko ang Diyos. Mga kapatid, posible na maging tapat tayo sa church. Maging mahusay sa ministry. Active tayo sa mga ministry, sa mga gawain ng church. Possible po yan, pero namumuhay pala sa patagong kasalanan. That is very possible, mga kapatid. Pero alam niyo anong imposible? Ang imposible po ay matakasan natin ang konsekwensya ng kasalanan na yan. Ayan po ang imposible. Why? Dahil hindi natin maluloko ang Diyos. Itago man natin yan sa pinakamalalim na bahagi ng bulsa natin na walang makakakita. Kitang-kita yan ng Diyos pagkat ang mata niya ay nasa lahat ng paligid, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Wala mang accountability sa paligid mo, ang mata ng Diyos laging nasa langit at nakatingin sa iyo. It's very possible na maayos ang testimony mo sa church, pero namumuhay ka sa patagong kasalanan. Totoo siya kay Samson, totoo siya hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi natin matatakasan ang consequences ng sin. Either ilalantad yan ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, di ba, anong tinatago sa dilim, ilalantad sa liwanag. Matakot ka sa Diyos, kapatid. Ilalantad niya yan pag tinatago mo. It is either ilalantad yan ng Diyos o hihingi mo ng tawad sa Kanya. Mamili ka. Papahiyain ka ng Diyos pag nireveal ang sin mo, or tutugon ka sa panawagan na magsisi sa kasalanan ngayon. Mamili ka. Either way, hindi matatakasan ang konsekwensya. Pag nireveal ng Diyos ang kasalanan mo, tatanggapin mo ang konsekwensya ng kasalanan mo. Kung ihihingi mo yan ng tawad sa Diyos, ang konsekwensya niya ay mapapataw sa balikat ni Jesucristo. Either way, na merong consequence. Mamili ka, ikaw ang sasalo o na kay Jesucristo. Pangalawa, mga kapatid, ang mundo, ang sarili nating laman, at si Satanas ay pupuntiryahin tayo sa ating kahinaan.
Ang mundo, ang sarili nating laman at si Satanas ay pupuntiryahin tayo sa ating kasalanan, sa ating kahinaan. Matalino si Satanas, mga kapatid. Napaka-cunning ni Satanas, napaka-clever. Hindi ka niya haatakihin sa mga strength mo. Hindi ka ba nagtataka yung mga strength mo, hindi ka nagsastruggle doon? Why? Strength mo yun, ba't ka haatakihin ni Satanas doon? Saan ka niya haatakihin? Sa mga weaknesses mo. Alam niyo kung gaano kahusay si Satanas? Ilagay ninyo yung sarili niyo sa posisyon ni Satanas doon sa hardin ng Eden. Meron ka lang one shot para pabagsakin si Adan. Si Adan, hindi siya tainted ng sin. Katulad natin, no. He is innocent. He is perfect. He is holy. Kasi reflection siya ni Christ ng second Adam. Si Adam, wala siyang taint ng sin. Paano mo papabagsakin ng taong yun? Di ba tayo, kaya tayong pabagsakin ni Satanas? Why? Kasi meron tayong sinful heart. Si Adan, wala siyang sinful heart. You only have one shot para pabagsakin itong si Adan. Anong gagawin mo? Si Satanas po, one shot lang na pabagsak niya si Adan. Ang inatake niya yung asawa ni Adan. Nag-play siya ng distrust sa heart ni Eve. Sinow ni Eve yun sa heart ni Adam na pabagsak niya ang humanity. Napakahusay ni Satanas. Titirahin niya tayo sa punto ng ating kahinaan. Kaya dapat mas maging mahusay tayo sa kanya. Hindi tayo iniwang walang muwang ng scripture. Kay Samson, nakita natin yan. Hindi inatake ni Satanas si Samson sa kanyang physical strength. Saan siya inatake? Yung puso niya. Sinamantala ni Satanas yung kanyang pagiging marupok. Yung kahinaan niya sa babae. At doon siya napabagsak. Anong sinabi sa 1 John chapter 2 verse 16? Sinabi, 1 John 2:16, sapagkat ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ngayon, hindi ka mahina sa lust of the flesh. Okay, sabi ni Satanas, next. Hindi ka mahina sa lust of the eye. Okay, next. Hindi ka titirahin ni Satanas yan. Kaso nakita ni Satanas ang weakness mo. Boastful pride of life. Doon ka niya atakihin. Ito yung three main categories na pwede tayong talunin ni Satanas. Lust of the flesh, lust of the eye, boastful pride of life. Patibayan natin ang ating mga kaluluwa sa tatlong bagay na ito, mga kapatid. Dahil si Satanas, pinag-aaralan niya po tayo. Yan ang sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. 1 Peter 5:8 to 9. Tignan ninyo kung paano tayo pinag-aaralan ni Satanas, kung paano niya tayo papabagsakin. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So malinaw sinasabi ng scripture na matalino ang ating kaaway, inaabangan niyang mga kilos natin, yung ating mga thoughts, ang ating dilang, ating mga aksyon, activities natin all throughout the day. Naghahanap siya ng pinakamaliit at pinakakinahihinaan mo na aspeto at nung kanya atakihin. Kaya anong mungkahi sa atin ni Apostol Pedro? Maging handa kayo at magbantay. Keep watch and prepare. Yan ang sinabi sa atin ni Peter. Nawa itong gawin natin, mga kapatid. Let us be as wise as a serpent. Labanan natin ang pagiging clever ni Satanas through reading God's Word. Dito tayo makakahanap ng ating wisdom. Pangatlo, matakot ka sa Diyos. That's the message ng mga binasa natin. Let us fear the Lord. Bakit po nagpaulit-ulit si Samson sa kasalanan? Mula chapter 14 hanggang dito sa chapter 16. Bakit paulit-ulit? Paulit-ulit yung mga ginawang kasalanan ni Samson. Isa lang ang rason. Hindi siya takot sa Diyos. Ang lakas kaya niya. Kahit ilang Pilisteo magtulong-tulong, sabay-sabay pa yan. Walang match sa kanya. No match sa kanya. Bakit siya matatakot? So, sobrang tapang ni Samson, pumunta siya sa Gaza, teritoryo ng mga kaaway, pinahiya niya lahat ng taga-Gaza. At sa sobrang tapang ni Samson, mismong sa Diyos, hindi siya natatakot. Wala siyang fear sa Diyos. Napansin niyo ba, lagi niyang sinusukat kung hanggang saan yung hangganan ng awa ng Diyos sa kanya. Lagi niyang tinitest kung hanggang saan siya kayang labanan ng mga Pilisteo. Tinitest niya yung mercy ng Diyos. Tinutokso niya. Ganito rin kaya tayo, mga kapatid.
Sinusubukan natin kung hanggang saan yung PC ng Diyos sa atin. Kung hanggang saan siya magpapasensya. Alam mo, buti na lang mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Diyos ng listahan na sinabi niya, pag nakasikwenta kang kasalanan, nahatulan na kita. Kasi alam niyo nung gagawin natin, sobrang sama ng puso natin, magkakasala tayo 49.5 times. Doon tayo sa edge ng limit ng Diyos. Ganon tayo kamakasalanan. Ganon tayo ka-sinful. Susubukan natin yung edge ng patience ng Diyos. At ganito yung ginawa ni Samson. Sana wala sa ating matatagpuan na nakikipagsayaw tayo sa kasalanan. Nakikipagsayaw tayo kay Satanas. We're dancing with the devil. Ano sinabi ng scripture? 'Di ba yung taong wise? Yung taong may takot sa Diyos? Ano daw? Umiiwas daw siya sa pasimula pa lang ng kasalanan. Hindi niya sinusubukang magkaroon ng truce with the devil. Hindi siya nakikipaglaro sa kasalanan. Hindi siya nakikipaglaro kay Satanas. Simula pa lang, sinusupil niya na, pinuputol na po niya. Ano sinabi ng Proverbs 9 verse 10? Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Anong kabaliktaran yan? Kung wala kang takot sa Diyos, ayun ang tugatog ng kamangmangan. Kung wala kang takot sa Diyos, kaya nga si Samson paulit-ulit yung mga aksyon niya, tugatog ng kamangmangan dahil wala siyang takot sa Diyos. Ang tiwala niya nasa sarili niya. Pero hindi po ganyan ang taong may takot sa Diyos. Dahil ang taong may takot sa Diyos, pinupuno niya ng wisdom, may sensitivity, may discretion, may discernment. Alam nila kung kailan magsisimula ang kasalanan, simula pa lang yan, iniiwasan na nila. Hindi na nila susubukang, they won't try to test the waters. Provision pa lang ng sin, alam na nila kung paano supilin. Kaya nawa mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Pagkat ito lang ang only way na magkakaloob siya ng karunungan sa atin paano labanan ng kasalanan. And lastly, pang-apat, huwag nating lapastanganin ang awa ng Diyos. Huwag nating lapastanganin ang awa ng Diyos. Katulad na nabanggit ko kanina, Samson tried to get as close to God's judgment as possible. Hanggang anong nangyari? Umabot siya. Unang tanong ni Delilah, hindi niya inamin. Pangalawang tanong ni Delilah, hindi niya pa rin inamin. Pangatlong tanong ni Delilah, malapit na sa truth. Pang-apat na tanong ni Delilah, inamin niya na. Nakikipaglaro, paunti-unti. At anong nangyari nung finally nalaman na ni Delilah? Ang expectation ni Samson, aahitin lang yung buhok niya. Anong nangyari? Hindi lang inahit yung buhok niya. Dinukot pa pati kanyang mata. Ganito ang sin, mga kapatid. Akala natin ito lang yung consequence. We will always get more once hatulan na tayo ng Diyos. Akala natin ito lang, pero hindi. Mas mabigat ang hatol ng Diyos kaysa sa inaakala natin. We can never mock God. Ngayon, baka sabihin natin, Pastor Jay, okay lang naman kahit na nagkakasala ko paunti-unti. Kasi hindi ko naman nararamdaman yung hatol ng Diyos. Pag nagkasala ako, nangalunya ako, nagmura ako, nagpakasasa ako sa bisyo. Kinabukasan, buhay pa naman ako Okay lang naman ako. Baka kailangan magpakalusak muna ako dito sa kasalanan na to, tsaka ako hatulan ng Diyos. Don't worry, hindi naman ako masyadong magpapakababa dito. Patikim-tikim lang. Di ko naman nararamdaman immediately yung hatol ng Diyos Yung mga ganyang pananalita, mga kapatid, mga kaibigan, matinding kalapastanganan yan sa hatol ng Diyos. Huwag mong i-confuse yung mercy ng Diyos sa kanyang justice. Anong sinabi sa Roma? Di ba yung awa ng Diyos binibigay daw sa'yo? Para ano? Para akayin ka sa pagsisisi. To lead you to repentance. Kaya may awa sa iyo ang Diyos, kahit na natatago ka ng kasalanan, namumuhay ka sa patagong kasalanan, gumagawa ka ng hayagang kasalanan, the reason ba't buhay ka pa mamaya, buhay ka pa bukas, the reason ba't nagagawad ng grace sa iyo ang Diyos, ng mercy ang Diyos sa iyo, kasi nais kanyang magsisi. Hinihintay niyang magsisi ka sa abundance ng kanyang mercy sa iyo. Pero iba ang interpretation mo. Kaya hindi ka pa namamatay, kasi maawain ng Diyos Okay lang pala to Nilalapastangan po natin ang awa ng Diyos pag ginagawa natin yan. At ang promise ng Scripture, if we will continue to live in sin, tatanggapin natin ang hatol ng Diyos. Pero kaibigan, ayaw ng sino mang mananampalataya na abutan mo yan.
natanggapin mo ang hatol ng Diyos. Kaya may paanyaya sa iyo ngayong umaga. Takasan mo ang hatol ng Diyos na pabagsak sa iyo. Merong fortress, merong kandungan, merong tagapagligtas na sasalo ng hatol ng Diyos para sa iyo, si Jesucristo. Manampalataya ka sa Kanya sa ginawa niya sa krus nung siya'y namatay roon. Pasan-pasan niya ang kasalanan ng mga pinili niya. Manampalataya ka sa gawa ni Jesucristo nang matakasan mo ang hatol ng Diyos. Natandaan niyo mga kapatid, si Samson, binunot niya yung pinto ng bayan, yung gate ng city, at pinlace sa top of the hill. Alam niyo po ba si Jesucristo? Sa Matthew 16:18, anong sinabi niya kay Peter? The gates of hell shall not prevail against the church. Ano sinabi ni Christ? Christ was referring sa action na ito ni Samson nung binunot ni Samson ang gate ng Gaza at nilagay niya sa tuktok ng bundok. Sinasabi ni Jesucristo, the gates of hell shall not prevail. Si Samson ang kaya niya lang literal na pintuan, pero si Christ anong ginawa niya? He ripped off the gates of hell. The greatest arch-enemy ng sangkatauhan, sin and death. Binunot niya ang pintuang bayan ng Hades ng impyerno at anong ginawa niya? Pinahiya niya ang pagmamayabang ng kasalanan at kamatayan nang nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Again, yung tanong ko last Sunday, itatanong ko ulit ngayon. Tell me who's mightier, Samson or Christ? Samson can only defeat a city na sa dulo ng binasa natin, inalipin siya ng city na yon. Pero si Christ conquered our arch-enemy, sin and death, by rendering death to death through His death. Yan ang ginawa ni Jesucristo. At nagpapasalamat tayong mga mananampalataya at natatanggap natin ang biyaya ng kaligtasan na ito sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito din ang paanyaya namin sa inyo mga kaibigan. Lisanin mo ang hatol ng Diyos. Merong kaawaan sa bisig niya kung lalapit ka. Narito si Jesucristo, inaanyayahan kang manampalataya sa Kanya ngayong umaga. Nawa hindi mo na ito patagalin. Huwag mong lapastanganin ang awa ng Diyos. Tumugon ka sa tawag niya sa pagsisisi at pananampalataya at matatanggap mong kaloob na ito ng buhay na walang hanggan. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mga leksyon na napag-aralan namin sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 16. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso, O Diyos, hindi lamang isang salaysay na aming tinutunghayan at tila ba nanonood kami ng pelikula. Kundi tanggapin namin ito na ikaw mismo ang nangungusap sa amin. Tinatawag kami sa aming mga kasalanan. Ito'y ilatag namin sa harapan mo. Pagsisihan namin ito, O Diyos. Turuan mo kaming mamuhi sa kasalanan pagkat ikay namumuhi rin sa kasalanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumakad sa kabanalan pagkat ikay Diyos na kabanal-banalan. At nawa, O Diyos, tawagin po ninyo ang mga taong wala pa sa inyo at gawaran sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Salamat aming Ama sa lahat ng bagay na ito. Sa iyo ang kapurihan, alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.